Alright, welcome to my YouTube channel mga kababayan. Good afternoon po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, 27 ng July 2026 mga kababayan. Masyado pong mahalaga ang araw na ito sapagkat yung araw po na to ay isasagawa nga po ang ikalimang State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulong, si Bongbong Marcos. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaksyon. Dito lang po sa Nards TV 51. Alright, ito nga, pag-usapan na natin mga kabayan. Alam nyo rin po kasi mga kabayan na itong araw na ito ay ipinagdiriwang din ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat anniversary po nila ito, 112 anniversary. Binabati po natin ang happy anniversary, 112 anniversary ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ayan. Ito nga po, pag-usapan na po natin itong nangyayari nga po dyan sa Kamaynilaan, mga kababayan, na kung saan dagsa na nga po ang mga tao nagpro-protesta. May mga anti-Marcos at mayroon din naman pro-Marcos. Pero ito po, panoorin po natin mga kabayan, ito pong isa pong rallyista na inaresto po ng mga kapulisan dahil ito po ay nanuntok na naman mga kabayan ng isang pulis dyan sa Quezon City, mga kabayan. Kaya ito, panoorin natin yung video kung paano siya inaresto. Yan nga po mga kabayan, kita po natin kung paano po inaresto ng ating kapulisan ang isa pong rallyista na ayon po sa ulat ay ito daw po ay nanuntok na naman sa ating mga kapulisan dyan mga kabayan. Kaya yan, siya po ay inaresto. Kaya po, payo po natin sa mga kabayan natin na nagrarally. Karapatan po natin yan, tama yan, yung magpahayag ng ating salubin, magsagawa ng protesta, pero hindi tayo dapat nananakit ng mga kapulisan. Sapagkat sila po ay ginagampanan lamang po nila ang kanila pong tungkulin para sa kapayapaan, para maging mapayapa ang inyong pagpoprotesta. Huwag kayo mananakit, mga kabayan. Kawawa naman itong mga kapulisan natin. Tapos sasaktan nyo. Ang totoo niyan kayo din naman ang pinoproteksyonan ng mga yan kasi baka mapasukan kayo ng ng ibang masasamang tao na manggugulo. Yung problema, kayo itong nanggugulo. Nananakit kayo ng mga kapulisan natin dyan. Hindi maganda yan. Hindi masama. Magprotesta kayo, mag-rally kayo. At saka dapat sumunod din kayo sa batas. Kung mayroong ipinagbabawal na lugar, na bawal kayo doon, huwag kayong papasok doon. Kasi may lugar naman kayong
binigyan kayo naman ng permit kung hanggang saan kayo, pwede. Hanggang doon, sumunod kayo sa batas. Oh. Talagang hindi talaga magiging maayos dyan pagka kayo mismo ay magugulo. Gusto nyo maging maayos ang bansang Pilipinas, pero kayo itong nanggugulo. O, diba mga kabayan? Oh. Saan ka ba nakakita yan? Kaya nga kayo nagpoprotesta para magkaroon ng kaayusan ng ating bansa. Oh. Tapos magugulo kayo. Oh, katulad niyan. Ayan, oh. Yung isang pulis natumba pa. Oh, kawawa naman. Pero ito naman mga kabayan, sabi naman daw nung grupo, nung hanay ng rallyista na kung saan ito ay inaresto yung isang tao kasama nila, ay kanila po ito itinatanggi na yung kasama nila ay nanuntok daw ng pulis. Itinatanggi po nila yan. Hindi daw po nanuntok. O kung hindi nanuntok, bakit inaresto? Oh, kita mo naman. Diba? Hindi ka naman naaresto ng pulis kung hindi ka nanakit. Wala kang ginawa. O kasi ang mga yan, tagapamayapa ang mga yan eh. O para maproteksyonan din kayo laban sa ibang mga nanggugulo, kaya nandyan sila para maging maayos ang inyong kilos protesta. O, magkaroon kayo ng disiplina. Para makita ng madlang people na kayo ay maayos, di ba? Yung problema, kayo yung magugulo eh. Oh. Sila talaga yung magugulo eh. Kayo ang nagpapagulo sa bansang Pilipinas, mga kabayan. Oh, pero ito mga kabayan, itong punta naman natin itong suna ni President Bongbong Marcos. Ano sa palagay nyo ang gusto ninyong marinig sa sasabihin ng ating mahal na Pangulo? Ang totoo niyan sabi ng mga sumusuporta kay PBBM ay malaki po ang nagawa ng ating mahal na Pangulo sa kanyang panunungkulan. Sapagkat katulad nga po nitong issue sa flood control, yan po talagang inasahan kung ano na pong nangyari. O kung ito pa ay tuloy-tuloy pa ba yung pag-imbestiga, o mayroon pa bang ibang makukulong, makakasuhan, ayan po ang inaabangan nating lahat mga kabayan. O, pero para sa panig natin ng mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, ay masasabi nating matagumpay ang naging kampanya ng ating mahal na Pangulo para labanan itong mga korupsyon sa gobyerno. O yung tipa mga kabayan, kita naman natin, marami nang napakulong na mga bigatin. O, diba? Ang dami nang nakulong. O, at hihintayin natin na mayroon pang makukulong. O, siya lamang po kasi talaga ang nakapagsagawa niyan. Si PBBM lang ang nakapag-imbestiga ng korupsyon sa Pilipinas at nakapagpakulong ng mga magnanakaw. Mga kabayan, hindi po yan nagawa ng nakarang administrasyon. Sapagkat nung nakarang administrasyon, bagamat alam nila na taramak na ang korupsyon, hinayaan lang po ito ni Duterte. Wala po siyang sinagawang malalimang pag-iimbestiga dito. Bakit? Alam niya kasi, puro kaalyado niya ang mga magnanakaw. O, tingnan mo itong mga napakulong ni BBM ngayon, di ba? Mga kaalyado lahat ni Duterte, mga kabayan. Yan ang totoo. O kaya sila ngayon, nag-iingay. Nag-iingay sila ngayon. Ang masama pa, binibintang pa nila kay PBBM na si PBBM daw ang mastermind. Saan ka ba naman nakakita ng ganyan mga kabayan? Siya na nga nagpapaimbestiga, siya ang nagpakulong sa mga na to, ay sasabihin siya pa ang mastermind. Binabaliktad ng mga DDS na to mga kabayan ang pangyayari. Yan, hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.